Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking pagninilay na pinamagatan kong isang pagninilay sa pagtuturo tungkol sa kautusan. Noong sinaunang panahon ng Lumang Tipan, ang pagtuturo upang maunawaan ang mga banal na kautusan ay isinasagawa ng mga pari, ng mga guro ng kautusan at ng mga propeta sa pamamagitan ng paghimay ng materyal sa mga pangunahing bahagi ng kautusan at sa pagtuon nito sa pagtubos. Una, batas moral. Sinasalamin nito ang hindi nagbabagong katangian ng Diyos. Ang mga walang kupas na prinsipyong ito, tulad ng 10 utos, ay nagpapakita ng pagkakasala ng sangkatauhan at nananatiling naaangkop para sa paggabay sa matuwid na pamumuhay hanggang sa kasalukuyang panahon. Ikalawa, batas sibil. Madalas na tinatawag na batas panghukuman. Ito ay idinisenyo upang buuin ang lupain ng sinaunang Israel at gawin silang isang natatangi at makatarungang komunidad. Sa madaling salita, ang mga batas na ito ay idinisenyo upang pamahalaan ang pang-araw-araw, panlipunan at legal na operasyon ng sinaunang bansang Israel. Bagamat ang literal na mga aplikasyon ay maaaring hindi magbigkis sa mga modernong mananampalataya, nagtatatag ang mga ito ng mga pangmatagalang prinsipyo ng pagiging patas, pangangalaga sa komunidad at katarungan. Ikatlo, batas seremonyal. Ang batas seremonyal ang namamahala sa mga sakripisyo, mga kapistahan at kadalisayan sa pagkain. Ang mga ritual na ito at ang sistema ng sakripisyo ay nagsilbing isang anino na direktang tumuturo sa sukdulang sakripisyo ni Jesus na tinutupad ang kanilang layunin sa Bagong Tipan. At panghuli, layunin ng kautusan. Ang kautusan ay hindi kailanman inilaan bilang isang paraan upang makamit ang kaligtasan. Sa halip, ito ay gumana upang pigilan ang kasamaan, ilantad ang mga pagkukulang ng tao, at ituro sa mga tao ang kanilang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Para mas maunawaan ang batas moral, basahin ang mga bahaging ito ng banal na aklat. Unang sangguniang babasahin. Sa ikalawang aklat ni Propeta Moises, ang aklat ng Exodus. Ika-20 kabanata mula unang talata hanggang ika-17 talata. Matatagpuan dito ang 10 utos na nagsisilbing tiyak na pundasyon para sa batas moral na nagdedetalye ng mga tuntunin tungkol sa pagkilala at paggalang sa Diyos, sa araw ng Sabat, paggalang sa mga magulang, pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw,
pagsisinungaling at pag-iimbot at iba pa. 21 hanggang 23 kabanata. Madalas na tinatawag na aklat ng tipan. Isinasalin ng seksyong ito ang mga prinsipyong moral sa mga partikular na batas at mga tungkuling sibiko tulad ng mga tuntunin tungkol sa hustisya, pagtrato sa mga tagapaglingkod at pagprotekta sa mga mahihina. Ikalawang sangguniang babasahin sa aklat ng Levitiko. Ang 18 hanggang 20 kabanata, matindi itong nakatuon sa moralidad na personal at sexual. Halimbawa nito ay ang mga pagbabawal laban sa insesto, pag-aalay ng tao, at pakikipagtalik sa hayop, at kinabibilangan ng mga utos na ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang insesto ay tumutukoy sa sexual na pakikipagrelasyon o pagtatalik sa pagitan ng dalawang taong magkapamilya o malapit na magkamag-anak. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal at itinuturing na isang krimen at paglabag sa batas moral sa maraming kultura at bansa. Basahin natin ang 18 talata ng 19 na kabanata ng aklat ng Levitiko. Sinasabi dito, "Huwag kang maghiganti kanino man o magpatuloy sa pagkamuhi sa kanya, kundi ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako ang Panginoon." Ikatlong sangguniang babasahin sa aklat ng Deuteronomia. 5 hanggang 26 na kabanata. Dito ay inulit at pinalawak ni Moises ang mga batas moral at sibil para sa bagong henerasyon ng mga Israelita. Muling ipinayag sa 5 kabanata ng aklat ng Deuteronomio ang 10 utos, habang ang mga sumunod na kabanata ay nagdedetalye ng mga responsibilidad sa moral patungkol sa pagiging patas sa paghatol, negosyo at kawanggawa. 4 na sangguniang babasahin sa aklat ng mga kawikaan at mga awit. Ang panitikang karunungan ng lumang tipan ay madalas na tumatalakay sa praktikal na aplikasyon ng batas moral sa pang-araw-araw na buhay na nakatuon sa karunungan, integridad at pag-iwas sa kahangalan o kasamaan. Ang batas sibil sa lumang tipan, na kadalasang tinatawag na batas panghukuman, ay pangunahing matatagpuan sa unang 5 aklat ng Biblia, ang Pentateuch o Torah. Ang mga batas na ito ay binuo upang pamahalaan ang pang-araw-araw, panlipunan at legal na pamumuhay ng sinaunang bansang Israel. Unang babasahing sanggunian sa 2 aklat ni Propeta Moises, ang aklat ng Exodus. 22 kabanata, talata 22 hanggang kabanata 23, talata 33. Madalas na tinutukoy bilang aklat ng tipan
ang bahaging ito ay sumusunod agad sa 10 utos at naglalaman ng mga batas hinggil sa karapatan sa ari-arian, pag-aalipin, kabayaran sa pagnanakaw, pinsala sa katawan at sa Sabat. Ang ikalawang sangguniang babasahin sa aklat ng Levitiko. Ika-18 hanggang ika-20 kabanata. Ipinahayag dito ang pagbabalangkas ng mga batas hinggil sa moralidad sa sexualidad, makatarungang pasahod, katarungan sa mga hukuman, at pagtrato sa mga may hirap at mga dayuhan. Ikatlong sangguniang babasahin sa aklat ng mga bilang. Tinatalakay na aklat na ito ang mga batas sibil hinggil sa mana. Basahin ang ika-27 kabanata bilang isang halimbawa. Mga panata at mga lungsod sa kanlungan. Basahin naman ang ika-35 kabanata. Ika-4 na sangguniang babasahin sa aklat ng Deuteronomio. Ang mga kabanata ika-12 hanggang ika-26 ay nagsisilbing pangalawang pagbibigay ng batas. Ang Deuteronomio ay nangangahulugang pangalawang batas. Saklaw nito ang administrasyong sibil, mga tuntunin para sa digmaan, kasal, diborsyo, mga pautang, at ang mga responsibilidad ng mga pinunong sibiko. Ika-5 sangguniang babasahin sa aklat ng Genesis. Bagaman higit sa isang aklat ng kasaysayan at salaysay, inilalatag nito ang pundasyon para sa batas sibil sa pamamagitan ng pagtatala ng mga kautusan hinggil sa paglikha at ng pangunahing tuntunin itinakda ng Diyos tungkol sa kabanalan ng buhay ng tao. Isang halimbawa, basahin ang ika-9 na kabanata, ika-6 na talata. Sinasabi dito, nilikha ang tao ayon sa wangis ng Diyos. Kaya sino mang pumatay ng kapwa-tao ay papatayin din ng kanyang kapwa. Ang mga batas na seremonyal sa lumang tipan na sumasaklaw sa mga hain, mga pagpabawal sa pagkain, mga kapistahan at pagkapari ay pangunahing matatagpuan sa 4 na aklat. Una, sa ikalawang aklat ni Propeta Moises, ang aklat ng Exodus. Inilalarawan dito ang pagtatayo ng tabernakulo, ang mga kasuotan ng mga saserdote, at ang mga unang tagubilin ukol sa paghahandog. Basahin ang ika-25 hanggang ika-31 kabanata at ika-35 hanggang ika-40 kabanata. Ikalawa, sa aklat ng Levitiko. Ang pangunahing teksto para sa batas na seremonyal. Saklaw nito ang sistema ng mga handog, mga batas tungkol sa kalinisan at karumihan sa ritual, mga pagbabawal sa pagkain at mga banal na kapistahan. Basahin ang 1 hanggang ika-7 kabanata.
11 hanggang 15 kabanata at 23 kabanata. Ikatlo, sa aklat ng mga bilang. Inilalahad dito ang mga karagdagang ritual, ang mga tungkulin ng mga Levita at ang mga ritual para sa paglalakbay sa ilang. Basahin ang 1 hanggang 10 kabanata, 15 kabanata at 19 na kabanata. Ika-4, sa aklat ng Deuteronomio. Inuulit at pinalalawak dito ang mga pagtalakay tungkol sa mga banal na kapistahan, mga hayop na itinuturing na malinis o marumi, at mga tiyak na pamamaraan ng paghahandog at pagbibigay ikapo. Basahin ang 12, 14 at 16 na kabanata. Narito ang mga espesipikong layunin ng batas at kung saan ang mga ito matatagpuan. Una, pagpapahayag ng kabanalan ng Diyos. Binibigyang diin ng aklat ng Levitiko partikular ang mga kabanata 11 at 20 na ang bayan ng Diyos ay dapat maging banal dahil siya ay banal. Ikalawa, pagkilala sa pagkakaiba sa Israel. Ipinaliliwanag sa aklat ng Exodus, 11 na kabanata, 5 talata. Ngayon, kung susundin ninyo ako at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling bayan. Akin ang buong daigdig, ngunit kayo ang magiging aking piniling bayan. Ang layunin ng kautusan sa pagbubukod sa Israel bilang isang natatanging kayamanan ay isang kaharian ng mga saserdote. Ikatlo, paggabay sa komunidad at kalusugan. Ang 21 hanggang 23 kabanata ng aklat ng Exodus at 6 na kabanata ng aklat ng Deuteronomio ay nagbibigay ng mga tagubilin para sa matuwid na pamumuhay, pisikal na kalusugan, at kung paano mahalin ng Diyos at ang kapwa. Ika-4, pagbabayad sala at pagsamba. Inilalatag ng 1 hanggang 7 kabanata at 23 kabanata ng aklat ng Levitiko ang mga sistema ng paghahandog at mga kapistahan na nagbibigay ng paraan upang mapanatili ng pamayanan ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ika-5, pagpapanibago ng tipan. Ang ika-4 at ika-29 na kabanata ng aklat ng Deuteronomio ay nagsisilbing isang pagbabalik-aral sa kautusan bago pumasok ang mga Israelita sa lupang pangako, na nagbibigay diin sa pagsunod bilang susi sa pag-unlad sa kanilang ugnayan sa tipan. Ayon sa teolohiyang Kristiyano, ang layunin ng kautusan na nagsisilbing tagapagturo o gabay ay partikular na binibigyang diin sa bagong tipan
upang ipakita na ang pinakahuling layunin ng batas ay ihanda ang sangkatauhan para sa pagdating ni Hesukristo. Ayon sa pananaw na ito, itinuro ng kautusan sa Israel kung paano mamuhay bago dumating si Kristo. Ang layunin ng kautusan ay tukuyin ang kasalanan. Kung tatanggapin ang pananaw na ito, ang talatang ito sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, 11 na talata, 3 kabanata na nagsasabi, kung gayon, ano ang layunin ng kautusan? Idinagdag ito upang ipakita kung ano ang pagsuway at ito ay itinakdang umiral hanggang sa pagdating ng inapo ni Abraham na siyang pinag-alayan ng pangako. Ang kautusan ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng mga anghel gamit ang isang tao bilang tagapamagitan. Ito ay kasintulad ng nakasaad sa 15 talata ng 4 na kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na nagsasabing, ibinababa ng kautusan ang puot ng Diyos. Ngunit kung walang kautusan, walang pagsuway sa kautusan. Ang kautusan ang nagbibigay ng pamantayan o batayan upang matukoy ang kasalanan. Sa bagong tipan, nilinaw sa atin ng Panginoong Hesukristo na hindi siya naparito sa sanlibutan upang pawalang bisa ang mga kautusan ni Moises at ang mga turo ng mga propeta. Bagkus, naparito siya upang magkatotoo ang kanilang mga itinuro. Ipinahayag ito ni Apostol Mateo sa kanyang Ebanghelyo, 5 kabanata, 17 talata. Nasusulat dito ang sumusunod. Huwag ninyong isiping na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan ni Moises at ang mga turo ng mga propeta. Hindi ako naparito upang pawalang bisa ang mga ito, kundi upang gawing magkatotoo ang kanilang mga turo. Bukod dito, sinabi din ng Panginoong Hesukristo na walang kahit pinakamaliit na bahagi o detalye ng kautusan ang mawawala, hindi hanggang sa matapos ang lahat ng bagay. Ipinahayag din ito ni Apostol Mateo sa kanyang Ebanghelyo, 5 kabanata, 18 talata. Nasusulat dito ang sumusunod. Tandaan ninyo, habang nananatili ang langit at lupa, walang kahit pinakamaliit na bahagi o detalye ng kautusan ang mawawala, hindi hanggang sa matapos ang lahat ng bagay. Kaya narito ang babala ng Panginoong Hesukristo sa sinumang susuway sa mga utos at manghihikayat sa iba na suwayin din ito. Basahin natin ang ipinahayag ni Apostol Mateo tungkol dito sa 5 kabanata, 11 na talata. Nasusulat dito ang sumusunod. Kaya't sino mang sumuway kahit sa pinakamaliit na utos at nagtuturo sa iba na sumuway din, ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng langit. Sa kabilang dako, narito naman ang tiniyak na kakamtin ng sinumang sumusunod sa kautusan
at nagtuturo sa iba na gayon din ang gawin. Basahin natin ang pagpapatuloy ng ipinahayag ni Apostol Mateo tungkol dito sa 5 kabanata, 11 na talata. Nasusulat dito ang sumusunod. Sa kabilang banda, sino mang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa iba na gayon din ang gawin ay ituturing na dakila sa kaharian ng langit. Sa huli, tiniyak sa atin ng Panginoong Hesukristo na makapapasok lamang tayo sa kaharian ng langit kung tayo ay tapat kaysa sa mga guro ng kautusan at maiimpluwensyang grupo ng mga relihiyosong leader sa pagtupad sa hinihingi ng Diyos. Basahin natin ang ipinahayag ni Apostol Mateo sa kanyang Ebanghelyo. 5 kabanata, 20 talata. Nasusulat dito ang sumusunod. Kaya sinasabi ko sa inyo, makapapasok lamang kayo sa kaharian ng langit kung higit na tapat kayo kaysa sa mga guro ng kautusan at sa mga pariseyo sa pagtupad sa hinihingi ng Diyos. Marami ang tumatanggi sa awtoridad at kahalagahan ng banal na aklat sa paniniwalang lipas na ito sa panahon. Dahil dito, marami ang naniniwalang katanggap-tanggap ang pakikipagtalik sa labas ng kasal, aborsyon ayon sa kagustuhan ng tao, at mga gawaing homosekswal. Ang mga tao na mismo ang nagtatakda kung ano ang tama at mali para sa kanilang sarili, at tinatawag nila itong kalayaan. Sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, Kabanata 5, versikulo 13 hanggang 16, nasusulat dito ang mga sumusunod. Para naman sa inyo mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong hayaang maging dahilan ang kalayaang ito upang pagharian kayo ng inyong mga pagnanasa. Sa halip, hayaan ninyong paglingkuran ninyo ang isa't isa dahil sa pag-ibig, sapagkat ang buong kautusan ay nabubuod sa isang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kikilos kayo na parang mga mababangis na hayop, na nananakit at namiminsala sa isa't isa, mag-ingat kayo dahil baka tuluyan ninyong lipulin ang isa't isa. Ito ang sinasabi ko. Hayaan ninyong ang Espiritu ang gumabay sa inyong pamumuhay at hindi ninyo susundin ang mga pagnanasa ng likas na pagkatao. Tinalakay ni Apostol Pablo ang tunay na kalayaan. Hindi ito usapin ng pamumuhay ayon sa sariling kagustuhan, kundi ang pamumuhay sa ilalim ng mga batas ni Kristo at pagtamasa sa mga bunga nito. Kapag tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan at tinanggap si Jesus bilang ating tagapagligtas, tayo ay pinagkakaalooban ng buhay na walang hanggan. Nagkakaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa Diyos at napalalaya upang mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Basahin natin ang Ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma,
Kabanata 8, ika-4 na talata, nasusulat dito ang sumusunod. Ginawa ng Diyos upang lubos na matugunan sa atin ang matuwid na mga kahilingan ng kautusan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa mga taong kalikasan. Ang buhay na nakatuon kay Hesukristo ay hamak na mas mabuti kaysa sa anumang buhay na walang hanggan. Tanggapin ang turo ng mundo kung nais mong mawalan ng pag-asa, o magtiwala sa walang hanggang plano ng Diyos kung nais mo ang buhay na malaya. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. Magkagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapahayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ko tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang katanungang ito para iyong pagnilayan sa sarili mo. Pero kung nais mong ibahagi ang iyong pagninilay sa mga kapatid sa pananampalataya, ito ay malugod naming tatanggapin para sa pagpapalago at pagpapatibay ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Ano ang sinasabi ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, 3 kabanata, mga talata bilang 11 hanggang 14 at mga talata bilang 24 hanggang 25 tungkol sa ating kaugnayan sa batas? At ano ang matututunan natin tungkol sa batas sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, 8 kabanata, mula 1 hanggang 4 na talata? Idagdag mo rin dito, kabayan, ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, 5 kabanata, 16 na talata. Ito ang sinasabi ko, hayaan ninyong ang Espiritu ang gumabay sa inyong pamumuhay at hindi ninyo susundin ang mga pagnanasa ng likas na pagkatao. At pangwakas, kabayan, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Tinutukoy ng kautusan ng Diyos ang ating problema. Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay ng solusyon. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.